Sa mga hindi po nakakaalam, si presidente po ng South Korea, take note ha, South Korea, hindi North Korea. Yung presidente po ng South Korea. Kakasabi ko lang eh. Yung presidente po ng South Korea ay nasa Pilipinas. Oo. Annyeonghaseyo. Etong panahon ni presidente, parang ang dami nating kaibigan, no? Parang ang daming kaibigan ng Pilipinas. Ba't kaya ganun? Nung panahon ni Digong, parang kaibigan lang natin si China at si Russia. Tapos yung yung mga ibang bansa, parang, ba't parang ganun? Ba't parang ilap sila nung panahon ni Digong? Napansin ko lang naman. Magandang balita to. Ito yung balita. Philippines and Korea ink deal on maritime cooperation, given na yan, and Bataan Nuclear Power Plant. Philippines and Korea ink deal on maritime cooperation, given na yan, and Bataan Nuclear Power Plant. Maganda to mga OJ. Magbubukas na siguro ang Bataan Nuclear Power Plant. Oo. Exciting times are coming, guys. Napaka-controversial po nito. Bakit? Kasi po, potentially, itong BNPP could have made the Philippines a first world country. Sa Tagalog, ang Bataan Nuclear Power Plant ay binigyan ng potensyal ng Bataan Nuclear Power Plant ang Pilipinas na maging first world country. Wasted opportunity. Hindi ginamit yung Bataan Nuclear Power Plant. Bakit? Dahil para ipagpatuloy ang propaganda ng mga dilawang pink CPP. So ang gusto ng mga dilawang pink CPP, maging mahirap ang Pilipino para magpatuloy sila sa kapangyarihan. Kaya kung ano po, naalala ko nung kabataan ko, I was growing up. My childhood was during the Aquino and the Ramos administrations. Yun yung childhood ko eh. The Aquino and the Ramos administrations. Nung panahon na yun, mga kutsero, malamang hindi na makaka-relate yung mga makakapanood nito eh. Pero nung panahon na yun, akala ng mga tao naging malaya ang Pilipinas. Hindi. Akala nyo lang yun. Oo, yun yung umpisa ng pagbagsak ng Pilipinas. Hindi ho yun nung panahon nung 1981, 1982. Hindi ho, 1983. No. 1981, 1982, 1983, yun ho yung panahon kung saan inipit tayo ng Amerika sa utang natin sa kanila. Bakit? Kasi nagiging superpower ng Asia ang Pilipinas. That's documented, guys. Hindi ako nagsisinungaling dyan. May mga dokumento ho tungkol dyan. Nagiging superpower ng Asia ang Pilipinas at gustong kumawala ng Pilipinas sa anino ng Amerika during that time. So, dahil gusto pa rin kontrolin ng Amerika ang Pilipinas, ang ginawa, sinabotahe ang Pilipinas. Paano? Pinutulan tayo ng funding, tapos biglang naningil ng mga utang ang IMF at ang World Bank. Nung biglang naningil ng utang, syempre, wala naman tayong pambayad. It caused a recession in the Philippines during that was 1981, 82, or 83, if I'm not mistaken. Nagkaroon ng recession sa Pilipinas. Yun ho yung manufactured na recession. It was economic sabotage. Yun ang ginawa ng Amerika sa Pilipinas. Economic sabotage. Para magalit ang taong bayan during that time, kay Apolacay. Kasama ho yun mga kutsero. That's all documented. Meron akong, hanapin ko lang ulit, nasa files ko eh. Meron akong declassified na CIA file na merong 5 options ang CIA kung paano nila i-destabilize ang Pilipinas. Kung paano nila pupuwersahin si Apolacay na bumaba bilang Pangulo. Nakita, hanapin ko lang ulit. Pero na-vlog ko na yan before eh. Merong CIA file na declassified kung saan nakasulat doon kung paano isasabotahe ang ekonomiya ng Pilipinas para mapuwersang bumaba si Ferdinand Edralin Marcos. Ganun katindi yun, guys. Antindi nun. All because the Philippines want more freedom from America. Di ba? Kaya
Although ngayon medyo west-leaning tayo, I guess I'm sure alam ni PBBM yung mga dapat niya pag-ingatan. Nag-umpisa yan sa nung 1981, humingi si Apo Lakay ng upa. Pinwersa niya ang Amerika na magbayad ng upa sa Pilipinas sa paggamit nila ng Clark at Subic. 1 billion per year. 1 billion or something like that. 1 million or 1 billion per year ang sinisingil niya na upa. Kasi ang rational naman ang rational ni Apo Lakay during that time, wala masyadong investment sa Pilipinas na pumapasok galing Amerika. Walang negosyong napasok. So dahil walang masyadong negosyong napasok, kailangan naman buhayin naman ng ekonomiya ng Pilipinas. So, ang sabi ni Apo Lakay, since gumagamit kayo ng lupa at teritoryo ng Pilipinas, umupa kayo. Kaya yun, nagalit ang Amerika. At dahil doon, dahil gusto nang maging independent ng Pilipinas sa Amerika, at in terms of economy, sinabotahing economy. And si Bataan Nuclear Power Plant, mga kotsero, ay isa sa mga biktima nun. Nung pagsabotahe na yan. Kasi, isa ho ito sa naging dahilan kung bakit hindi ito binuksan. Hindi ko alam. Ang hindi ko lang alam, mga kotsero, is kung ito ba ay kasama sa agreement sa gitna ni Cory Aquino at ng Amerika during that time. I don't know. Pero parang I'm not saying it is, pero parang it will make sense. It will make sense na may usapan si Cory Aquino at ang Amerika na wag buksan ang Bataan Nuclear Power Plant. Ginamit ho itong dahilan para ibagsak si Apo Lakay. Si former President Ferdinand Edralin Marcos. Na siya raw ay naging benepisyaryo ng ill-gotten wealth sa pamamagitan ng construction ng BNPP, ng Bataan Nuclear Power Plant. Oo. Kaso nagka-problema. Ano ang problema nila? Noong 1990-something, 1991, konting panahon lang. Ilang taon lang ilang taon lang pagkababa ni nung in-exile pala hindi pala in-exile, nung kinidnap si Apo Lakay at dinala sa Hawaii. Kinlear si Apo Lakay ng bribery ng Westinghouse. So sinabi na the International Chamber of Commerce has concluded that Westinghouse Electric Corporation did not bribe President Ferdinand Marcos, ito yung Edralin Marcos, to gain a contract for a power plant in his country in 1976. Si Westinghouse po, mga kotsero, siya ho yung gumawa ng power plant. Kinlear siya ng International Chamber of Commerce. Pero it is in 2012. Kasi ito Supreme Court decision na to So medyo late siya, June 15, 2021. Pero it was 2012, mga kotsero, na tuluyang inabsuelto si Apo Lakay pagdating sa korupsyon dito sa BNPP. 2012 po yan. Ano pong nangyari dito? Hindi po si Apo Lakay ang binayaran ng Westinghouse. Oo. Ang binayaran ho ng Westinghouse ay si Dicini, yung nag-refer ng Westinghouse kay Apo Lakay. Meron pa rin bribery naganap, pero walang nakuha si Apo Lakay. Hindi siya nag-participate dun sa bribery. Which, mga kotsero, now debunks the decades-old theory na si Apo Lakay ay yumaman sa Bataan Nuclear Power Plant Project. Merong korupsyon nangyari, pero hindi umabot kay Apo Lakay. Ang yumaman, yung crony niya, si Dicini. Hermando Dicini yata yun. Herminio. Ayan, Herminio Dicini. Herminio Dicini. Parang, di ba yun yung pangalan ni Harry Roque? Herminio Roque. Herminio yun, di ba? Yung Hermano. Hermano yata. Alam ko Herminio siya eh. Herminio Roque siya eh. Ano naman connection ng Herminio sa Bataan? But anyway. So ito, siya yung nilagyan ng Westinghouse.
hindi ho tayo nakinabang sa Bataan Nuclear Power Plant dahil sa chismis. Nagkanda hirap-hirap ang mga Pilipino. 12 hours na brownout. Mga kotsero, ang tindi nun nung bata ako. 8 to 12 hours na blackout. Ang tindi nun. Panahon ni Cory hanggang kay Ramos. Umayos lang yung kuryente nung nagawa na yung nung ginagamit na yung dyan sa Malampaya. Dekada-dekada. Hindi natin napakinabangan yung Bataan Nuclear Power Plant dahil sa chismis ng mga dilawamping CPP. Yun din ang dahilan, mga kotsero, kung bakit hindi nag-expand ang industriya. Ibig kong sabihin, pag sabi industriya, industries, mga planta, mga planta, mga factories, hindi sila nag-expand sa probinsya. Alam nyo kung bakit? Kasi kung meron kang 8 to 12 hours na brownout, ay, masisira ang mga makinarya mo. Dahil dyan, mga kotsero, dahil hindi makapag-operate ng maayos ang mga pabrika sa Pilipinas, nag-alisan sila ng Pilipinas, lumipat sila ng China. China ang nakinabang sa kalokohan ng Aquino. Kaya alam ko kaya kami, personally, ramdam namin yung pag-alis ng industriya. Pag naramdam namin yung pag-alis ng mga negosyo noong 1986, 1987, hanggang 1990s, hanggang panahon ni Ramos. Kaya napakahalaga po netong usapan na naganap sa gitna ng Korea at ng Pilipinas na pag-aralan kung paano bubuhayin muli ang Bataan Nuclear Power Plant. Hindi lang yan, pag-aaralan din kung paano ikakalat sa Pilipinas ang nuclear power. Napakahalaga ho nito, mga kotsero. Ito po yung statement ng Pangulo ng Korea. Kanina ho ito sa Philippine-Korea Business Forum. Ito po yung sinabi ng Pangulo nila. Honorable Your Excellency President Marcos Jr. of the Republic of Philippines, my fellow business leaders of the two nations, Asia and Pacific region has been connected through the gated city Manila called the Pearl of the East, and I'm delighted to have today's Korea-Philippines Business Forum here today. Korea and the Philippines have a very special connection. The Philippines was the very first ASEAN country which established a diplomatic tie with Korea. In 1949, the diplomatic tie was made. And next year, the Korean War broke out. And during the Korean War, before any other Asian nation, the largest number of expansionary forces was dispatched, proving that Philippines is not just a long-standing friendly nation, but a strong ally. Safeguarding free democracy together, we have developed our economy while building a close cooperation. Korean companies invested in flagship industries of the Philippines, such as electronics, shipbuildings, or semiconductor, contributing to its economic growth and job creation. Trade platforms including Korean ASEAN FTA and Regional Comprehensive Economic Partnership or RCEP enabled Korea to expand its trade and to become the fifth largest partner to the Philippines. Thanks to your active business activities, we are now expanding the scope of cooperation across the economy and society from defense to cultural contents. My fellow business leaders, this year is special as it marks the 75th anniversary of the diplomatic ties between the two. The Philippines is a key partner for Korea's Indo-Pacific strategy and Korean ASEAN Solidarity Initiative. In the morning summit today, we agreed to upgrade the relation to strategic partnership. This elevation is a chance for us to build a stronger strategic economic cooperation. First and foremost, we will work together to bring so-called the age of nuclear renaissance. To advance high-tech industries through a stable power supply, and to achieve carbon neutrality at the same time, nuclear is a must.
Sa presidente na ng South Korea nang galing, mga kochero, ha? O, saan niya na mismo nang galing? The renaissance of nuclear power in the Philippines. O, yan. Kailangan talaga natin we need to make BNPP work. Kailangan eh. Kailangan ganun eh. Kasi nga, mga kochero, malapit na 2027, wala na malampaya. By 2028, mararamdaman na natin yung mga brownout ulit. Kung hindi masusolusyonan to ni PBBM ngayon. Hindi kasi nasikaso ng mga naunang presidente eh. Hindi nasikaso ni Pinoy, hindi nasikaso ni Digong, hindi nasikaso ni GMA, hindi nasikaso ni Estrada. Wala eh. Kailangan na natin ng nuclear power sa Pilipinas. Kaya nga nagpunta na ng Amerika si PBBM eh. Para pag-aralan kung paano natin uumpisahan ang modular reactors. Yung mga maliliit lang na power plant na pwede sa dagat. Nakalagay lang siya sa barge. Nasa barge, yun, doon siya nagke-create ng power. Tuloy natin. For this reason, the Philippines has begun its preparation to bring nuclear back. Bring nuclear back. The recently concluded Bataan Feasibility Test MOU is expected to be an enabler for us to initiate a full-fledged nuclear cooperation. I do not doubt that the Team Korea Consortium is an ideal partner for also the Philippines. Second, meron nang gagawa ng feasibility study. Mga kochero, umpisa na yan. Pag nagawa yung feasibility study, alam naman sa mga nakapag-thesis dito, alam niyo naman, sa mga negosyante, di ba? Alam niyo yung FISIB. Pag nagawa na yung FISIB, tuloy-tuloy na yan. Pondo na lang ang kailangan. 113 billion 851 million. O, yun ang niya. Yun ang halaga niya. 113 billion 851 million pesos. Kaya kay Sara nga nakapagbigay ng 700 billion, walang nangyari. Bawasan niyo yung budget ni Sara. Tanggalin niyo yung budget niya. Magkano yung budget niya? 2 billion? 700 million ang alap. Di bale, kunin niyo na lang yung budget niya. Wala naman siyang kwenta. Actually, ito nga rin, maganda rin usapan to, yung critical raw material supply chains. Ang focus niya, nickel. So, anong ibig sabihin niya? Nagsabi, actually, kung itutuloy natin to, kaso wag na, masyado mahaba to eh. Kung itutuloy natin to, sinabi ni President Yoon Suk Yeol na, tawag dito, i-encourage daw niya ang mga Korean companies na mag-umpisa ng magbukas sa Pilipinas sa pag-produce, sa pag-mine at pag-produce ng mga raw materials for batteries. Yan, nickel. Alam nyo kung bakit iiyak ang mga DDS? Mapapahiya kasi yung poon nila. Si Rodrigo Roa, bakit mapapahiya? Pinrajik niya to eh. Si Bataan Nuclear Power Plant hindi natuloy. Bakit? Sino kasi ang kapartner niya? Ang kapartner niya, mga kotsero, si Russia. Kaya congratulations kay PBBM na finally may pag-asa na ang ating power, power dito sa bansa. Ang benefit talaga niyan, ang immediate benefit talaga niyan, mga kotsero, yung power sa countryside. Mas magiging stable na yung power sa countryside. Magmumura din ang kuryente kasi mas mura mag-produce ng kuryente kapag nuclear. Pero bago tayo magtapos, mga kotsero, shoutout muna sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, pwede na po kayo magpadala na yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang app. Gumawa kayo ng account, ilagay nyo yung account details nyo at pwede na magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa bansa. At kapag ginamit nyo po ang promo code sa inyo pong unang padala na Coach Jarrett, ang promo code ko po ay Coach Jarrett ha. Makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Gagamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Mamaya po, may isa pa po tayong live stream. Maya po siguro mga 9:30 p.m. And I'll see all of you later. Doon na po tayo mag-shoutout sa karamihan. Alright? Oo. At yun nga, mga kotsero, God bless and see you in a few minutes. Okay? God bless everyone. See you. Bye. Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali.
Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?